Tahig, no? May mga importanteng developments po sa kaso ni Tatay Digong. No? Unang-una, yung hinain ng mga abogado ni Tatay Digong para ma-disqualify yung dalawang huwes, yung isang taga-Africa at isang taga-Latin America, dahil sila nauna nang nagdesisyon na ipagpatuloy ang preliminary investigation dahil may jurisdiction ng ICC, ay nahihain nga po ng mga abogado ni Tatay Digong. Iba po ito dun sa naunang hinain nila, kasi naunang hinain nila na napasura, iba yung legal basis, no? Ang sabi ng korte, yung legal basis ng nauna ay kapag voluntary disqualification, yung West mismo ang gusto mag-recuse. Pero itong ginawa nila ngayon, kung partido naman ang gusto mag-recuse, no? Now, ang development po dyan ay binigyan ng hukuman ang prosecution, pati na yung dalawang West, taga-Africa at taga-Latin America, na hanggang 22 May para sumagot at magkomento. Mabilis po yun, no? Kasi ilang araw lang, pinapakomento na sila. No? At importante nga po yan kasi kapag sinayunan ng hukuman na walang jurisdiction, ibig sabihin, uwi na si Tatay Digong. No? Hindi na natin kinakailangan antayin ng Setyembre. Pero kapag sinabi nila may jurisdiction, tutuloy ang kaso. No? At tutuloy tayo doon sa Setyembre na confirmation of charges. Pero dati-dati na po natin sinasabi yan, wala talagang jurisdiction ng hukuman. Dahil, ayon sa Rome Statute, kinakailangan magsimula ang hukuman ng paglilitis sa pamamagitan ng preliminary investigation sa loob lamang ng 1 taon matapos magbitiw ang isang bansa. Sinimulan nila, pangalawang taon, natulog sa kangkungan na yung prosecution, hindi natin kasalanan yon at talagang walang jurisdiction. No? So kapag pinang-ayunan po yan, uwi si Tatay Digong. No? Hindi na kinakailangan antayin pang Setyembre. Now, sa totoo lang po, paulit-ulit na ako sinasabi ko na wala talagang jurisdiction. Pero ito po wala na kasi ibang kaso yung ICC kundi si Tatay Digong. Yung huling Assembly of State Parties, nag-uusap-usap na nga yung mga estado na kasapi pa ng ICC, bubugi na ba natin ng korte kasi wala na silang magawa? Ayan. So dyan po ako natatakot dahil may mga sweldo sila na pinangangalagaan, baka sabihin nila, sige na, ituloy na natin para may silbi pang ICC. Pero sa totoo lang po, bukod sa ang mga miyembro mismo ay nagsabi na doon sa Assembly of State Parties na tutuloy pa ba natin ng ICC na wala namang ginagawa ang ICC, nandyan din yung Amerika na talagang pinupulbos ang ICC. No? Binigyan ng sanctions, hindi lang yung si Prosecutor Kirin, kundi lahat ng opisyalis ng ICC at lahat ng empleyado at opisyalis na makipagtulungan na litisin yung mga kaalihado ng Amerika. At sa tingin ko naman, pagdating kay President Trump, kinukonsidera niya hindi lang aliado si Tatay Digong kundi matalik pang kaibigan. Now, bukod pa dyan sa development na yan, itong si Prosecutor Kirim ay hindi pa naman natin alam, hindi pa napapatunayan kung manyaki siya, pero ano ba naman yan? Lilitisin niyo yung Tatay Digong ko, kinidnap niyo, tapos kinulong niyo sa dahig, tapos merong nagreklamo, manyaki si prosecutor, no? Parang wala naman sila moral authority na litisin ang ating Tatay Digong kung sila mismo maitim ang pagkatao, no? Siyempre, hindi naman natin sinasabi na guilty na itong Prosecutor Kirim. Kaya lang, lalo pang dagok yan sa reputasyon ng ICC dahil mantakin mo magreklamo na ang chief prosecutor ng ICC ay manyakis. Anyway, ang mangyari po dyan, yung deputy prosecutor ang siyang tayong chief prosecutor, no? Ganun naman po yun. Palagi may deputy prosecutor ang ICC. Pero siyempre, dagok talaga sa reputasyon ng ICC. Pinananagot ang mga mahal ng taong bayan gaya ni Tatay Digong, and yet yung kanilang mga pinakamatataas opisyales meron din palang bahid ang kanilang personalidad. Now, nakapagtataka po itong inaakusa na manyakis, sa totoo lang, ang duda ko alam niya walang jurisdiction ng hukuman. Kasi hindi po siya yung pumirma doon sa request for arrest warrant labang kay Tatay Digong. Yung deputy. Ang pinagtataka ko, as if naman marami silang kaso, konti nga lang kaso nila, no? Bakit ang pumirma yung deputy prosecutor? Ang duda ko, gaya natin, alam niya wala ng jurisdiction ng ICC. Kasi nga, yung pinalitan ng chief prosecutor, actually yun, galit ang mga kapwa, babaeng Aprikano yan Tapos, galit na galit sila dyan sa Aprikanang yan dahil nga, pinupuruhan lang yung kapwa niya mga taga-Aprika. Anong ginawa? Para masabi na hindi lang Aprikano ang aking pinupuruhan, ayun, kinasuhan si Tatay Digong. Oo nga naman. Sa lahat ng mga kaso na sinampa niya, lahat Aprikano plus Digong Duterte. Pero kung talagang siya mismo ay kumbinsado
na meron pang jurisdiction ng ICC. Bakit hindi niya pinirmahan? Unusual po yan, ha? Dahil konti nga lang ang kaso ng ICC, normally yan, yung prosecutor ang pipirma. Pero hindi, yung kanyang deputy prosecutor ang kanyang pinapirma. So anyway, yan po ang ating latest updates from The Hague. At ngayon po, 6 to 8 days. Patuloy pa rin ang mga pagdaloy ng tao rito, pagbisita kay Tatay Digong. Ngayon po, merong mga marino na dumalaw kay Tatay Digong. Sige po. Ano pangalan? Warren po. Warren, tapos Oscar. Oscar. Kenneth. Okay. John Ray. John Ray. Ano po? Yan. O bakit po kayo nandito? Bakit po kayo? Bisita si Tatay Digong. Ganon. Hindi nyo naman nakikita si Tatay Digong. Ba't pa kayo nagpupunta rito? Yung simpatiya. Simpatya, oo. Bakit nyo talagang sinusuportahan si Tatay Digong? Sabihin nyo nga. Mahal namin si Tatay Digong, number 1. Oo, bakit nyo siya minahal? Magandang ginawa. Oo nga eh. Paano ngayon? Anong nangyayari sa Pilipinas ngayon? Nga. Kayo mga marino po ha, diretso ha. Basta marino, diretso nga. Okay. At meron din tayo mga iba pang kasama, mga taga Ireland. No? Okay, ang malayo po ang Ireland, no? Ba't po kayo narito nagbibigay ng suporta? Nauna ka lang sumagot. Kahiyaan po sila. Para supportan si Tatay Digong na para ibalik ng Pilipinas para takbo ng ating kabuhayan doon. Oo nga eh, nasa loob po niyan, Tatay Digong. Ano mensahe niyo kay Tatay Digong? Sana wish ko makabalik siya ng mas maaga pa sa buwan na ito o next month. Pwede lang. Oo nga. Well, inaasahan naman natin. Kayo po mga taga, malayo rin po to ha, Berlin. Oo, Berlin. Ano pong pangalan niyo? Mga taga Berlin. Kami Yeah. taga Berlin. Oo. Sinora at saka si Lilo. Ano pong mensahe niyo kay Tatay Digong? Nandun We siya. love Tatay Digong. Kay Okay. Tatay Digong, alam namin makakalabas ka. Mag-pray kami palagi. para Yes. sa'yo. Kasi, Support. Bakit niyo ba napamahal sa inyo si Tatay Digong? kasi marami siyang, within 6 years niya as president, kumanda naman talaga ang Pilipinas. Hindi naman niya hinangad na magpapatay ng mga drug lord kasi nakakasira naman talaga yan sa mga kabataan. At saka may warning naman siya, di ba? Bakit hindi ka maintindihan ng mga iba-ibang mindset ba ng mga ibang Pilipino? Okay, Kaya yan. yung mga Attorney, may Abag tanong. naman talaga. O, may tanong May, tao. may tanong, attorney. If the petition or motion now to disqualify both judges will be approved, and then also the motion for the jurisdictional challenge will be approved, makakalabas ba immediately si tatay or may motion pa o mahaba pa Well, proseso? una-una, re-resolbahin muna po yung motion para ma-disqualify. Okay. Kapag na-disqualify, papalitan. Okay. Kasi meron namang second chamber ang pre-trial division no, ng ICC. So kukuha sila ng dalawang West dun sa second division, no? Kasi nasa first division tayo ngayon eh, no? So yung dalawa doon, samantala ipauupuin doon, no? Kung sila ay mag-inhibit. Oo. At ang aking prediction naman, hindi naman sila magpipilitan umupo. Okay. Kasi masama naman ang magiging reaksyon ng tao sa kanila. Bakit sila nagpipilitan? Totoo naman nagkaroon na sila ng nauna ng desisyon na merong jurisdiction na hukuman, no? So, yun po, no? Pag nabuo na yung yung tatlo, kapag na-approve nga yung disqualification, tsaka pa lang sila magdedesisyon pagdating doon sa issue ng jurisdiction. Now, hindi ako nagkakamali, kailan nga ba binigyan ng ang prosecution na magkomento doon sa lack of jurisdiction? Parang Hunyo A1 ata, no? Parang Hunyo A1, kung hindi ako nagkakamali, yung binigay na panahon para sumagot yung prosecution doon sa ating motion na walang jurisdiction ang ICC. Pero attorney, also the prosecution is asking the court. Oo nga pala. Oo. Alam nyo, Yung- binigyan na kasi ng final deadline ng hukuman yung Presentation. bibigay abiso kung sino yung mga tatay-investigo kay Tatay Digong. Oo. Ang sabi nila, hingi pa rin sila ng panahon dahil hindi pa nila napapangalagaan ang safety daw ng mga witnesses. Dapat wag na pagbigyan yan. Mantakin ninyo, 6 to 8 days na nakakulong si Tatay Digong, di pa niya alam kung ano yung ebidensya laban sa kanya. Di ba lahat tayo, we have a right to confront our accusers? Bakit 6 to 8 days na ayaw pa rin nila ilantad kung sino yan? Siguro kaya ayaw nila ilantad, alam nila mga sinungaling. Di ba? Ano kinatatakot nila?
Meron daw banta sa buhay. Anong banta sa buhay? Bangag ngayon nasa Pilipinas na nagpakulong, nagpakidnap kay Tatay Digong. Susuportahan nila talaga at poprotektahan nila yung mga nagsisinungaling na testigo laban kay Tatay Digong. O, di ba? Nakalimutan ko nga pala, humingi sila ng panahon at sana naman hindi bigyan ng panahon kasi hindi na tama, hindi na makatarungan. 68 days now, hindi pa na papatunayan nagkasala, nakakulong, tapos gusto pa nila mas matagal na panahon. Samantalang karapatan naman ng akusado malaman kung ano yung mga paratang laban sa kanya at ikompronta kung sino yung mga tumatayong testigo laban sa kanya. Attorney, also following up to that, sinabi nila na is this also an indication na baka wala nga talagang witness na may presenta? Ay hindi ko alam, basta ang akin, insecure sila, takot sila doon sa kanilang mga testigo. Kasi baka mamaya nagsisinungaling. Ako may isang alam, sigurado ko na nagsisinungaling dyan. Meron daw siyang mga linibing na mga biktima ng mass murder. Hinukay namin yun, ha? Ang nakita namin, buto lang ng aso. Tapos dadalhin pa rito. At ang balita ko, kasama ko ngayon sa Hague. Kaya lang siya, all expenses paid for by the court. Ako nakikitira. Di bale, masarap naman ang luto ni Mami Janet. Bahala. Saka masarap ang luto ng mga seaman natin. No? Correct. Di ba nanalo si Mayor ng... Mayor. Narinig namin sa news na siya pinaintulutan ng government ng Netherlands na manumpa sa embassy natin. Ang mangyayari po, papapasukin yung Consul General sa kulungan. Okay. Papapasukin po siya. Pero hindi po pwede ipagkaitiyan. Kasi hindi pa naman po napatunayan nagkakasala si Tatay Digong. So, at saka, wala po sa statute to disqualification from public office. Wala pong ganung parusa sa Rome Statute. Attorney, on a different note, sabi nila, there's a question raised na with regards to the prosecution team ng impeachment case ni Vice President Inday Sara, sabi nila na from 19th Congress to the 20th Congress, dapat daw magkaroon ng plenaryo muna at aprobahan kung sino yung magiging bagong membro ng prosecution with respect to Attorney Jokno and Attorney De Lima. Pwede ba yung attorney na adopted na sila immediately? Hindi, dadaan at dadaan sa plenaryo yan. Okay. Unang-una, meron pang mga nalalabing araw itong 19th Congress. Pwede lang gawin yan kasi parang may 5 araw silang magpupulong pa, no? Magkakaroon ng session. Pwede rin sa 20th session na. Kasi ang sinusundan natin ng Amerika, nangyari na kasi ito na yung impeachment ni Clinton, sinimulan yung impeachment sa isang Congress, pero yung trial sa kabilang Congress. Okay. So para sila yung maging prosecutor, pwede naman sa 20th Congress sila ma-appoint ng plenaryo ng 20th Congress. Pero bakit binalita na nila na magiging parte sila ng prosecution without even having a plenary first? At least malaman natin dahil alam naman natin puro boka lang ngayon. Talaga namang bilang ang mga araw nila na humarap sila sa hukuman. Okay. Natignan natin kung ano mangyari sa kanila. Di ba? Ako, tuwan-tuwa ako na yung mga nagmamagaling ang tatayong prosecutor dahil wala pong mga masyadong trial experience mga yan, sa totoo lang. De Lima was an election lawyer, si Jokno, di ko alam kung ginagawa niya sa buhay niya. Yung nakakahala na attorney, ano masasabi sa naging resulta ng hala ng senador, yung ba may katotohanan ba lahat yung mananalo na yun? Hindi. Well, binasura ang mga kandidato ng PFP, na kandidato ni Marcos. So ako, happy na ako doon. Dahil ibig sabihin, kangkungan ng Marcos. At siyempre, sa panig naman natin, 5 nakapasok. No? Ang importante, meron na tayong 5 na tututol sa impeachment. Si Robin Padilla, kinakailangan na lang ng 3 pa. Marami. Marami naman tayo pagpipilian. Si Mark Villar, yung 2 Estrada, yung 2 Cayetano, yun, 5 na yun. Meron Joel Villanueva pa. So sa 6 na yun, siguro yung 3, makakakuha tayo ng 3. Attorney, on another note, sabi ni VP Inday, she made a statement that she's very much happy to go to the impeachment proceeding kasi nga she wants bloodbath. Do you have a reaction to that statement? I support her. Dapat talaga umagos ang dugo dahil sa kawalangyaan nila. Diba? Ako nga winawalang yari nila. Gusto ko rin ng bloodbath. Kung nandyan ako, 2 kami magba-bloodbath. And your reaction also, attorney, recently, sinabi ni President Marcos, can we be friends? Magkabati na tayo. Is that with respect to VP Inday? Well, of course, I will allow VP Sara to address that. Pero kung tatanungin mo kami, ang sagot ay, nek-nek mo, pagtapos mong kidnapin si Tatay Digong, makipagbati ka, nakawin mo uli dito si Tatay Digong, iuwi mo. Baka po pwede pa magkasundo muli. Otherwise,
go jump into the lake. Ah. Diba? Okay, maraming salamat po sa inyong patuloy na tagkilik. Ito po ang yung inyong spokes ng bayan, reporting live from Shawinigan. Hindi ko ma-pronounce yung lintak na pangalan na yan. Okay, Vinay. Shawinigan. Shawinigan Detention Facility from The Hague. Ano, okay ka pa ba sa follow-up Meron pa pala. Meron pang follow-up Ay, di question. pa naman ako nagpapaalam. With respect sa hindi pagdeklara ng dalawang party list, Duterte Youth at also BH party list, what's your reaction to that? Siyempre, kakampi natin yan. Kaya talagang hahadlangan nila. Ang Duterte, bantakin yun. Kasi talagang tatak Duterte. No? Siyempre, yan ay 4 na boto pa rin yan para sa minorya. No? Kaya gusto nilang ma-disqualify. Garapalan po yan. Pero tingin ko naman hindi sasang-ayunan yan ng hukuman. Ngayon po, nagkakaroon ng napakalaking marcha ang mga supporters si Tatay Digong. At kanina lang po, kasapi kami sa marcha. Tumigil po kami sa ICC, nagbigay kami ng petisyon na nagsasabi na dapat palayain ang Tatay Digong dahil siya po'y kinidnap at hindi dapat na magtuloy ang jurisdiction ng hukuman dahil ang kidnapping po ay illegal. Magtitipon-tipon po kami muli sa Malifield, parang luneta yan dito para sa mas malaking pagtitipon. Pero dumaan muna kami dito sa Duterte Street dahil alam namin na marami pong mga nagmamahal kay Tatay Digong na bumisita. No? Pero maya-maya po, magmamarcha uli kami papunta doon sa Malifield at sasamahan namin yung ibang mga Pilipino. Well, 2 bagay po ang sasabihin ko ngayon. Unang-una, nabago na po ang messaging ng ating mga kababayan. Ang kanilang panawagan, palayain si Tatay Digong dahil siya ay kinidnap. Ang kidnapping ay illegal. Ito'y labag sa kanyang karapatang pantao ng due process na nakaukit din sa European Convention on Human Rights. At dahil siya po ay nasa Europa, importante po na bigyan buhay ang kanyang karapatan to due process. Pangalawa, yung hindi pagpresenta sa kanya sa hukuman sang-ayon din sa Tratado ng Rome Statute ay paglabag sa soberenya ng Pilipinas. Now, ang panawagan ngayon ng taong bayan dito sa Europa para sa kanilang gobyerno sa Netherlands na siyang nagkukulong kay Tatay Digong at ang mga gwardya ay mga Dutch employees na palayain siya dahil bilang isang bansa na kasapi doon sa European Treaty on Human Rights, may obligasyon siya na protektahan at itaguyod ang karapatang pantao ni Tatay Digong to due process na ipinagkait sa kanya nung siya po ay kinidnap. So hindi na po kami nananawagan sa ICC dahil yan man po ay isang legal na proseso. Talagang bahala mga abogado ni Tatay Digong dyan. Pero karamihan po dito ay mga Europeans at hiningi nila lalong-lalo na sa gobyerno ng Holland na siyang nagkukulong kay Tatay Digong na hindi dapat magpatuloy ang pagkakakulong dahil ito'y labag sa karapatang pantao ni Tatay Digong. So yan po ang bagong sigaw ng mga Pilipino dito sa Europa. No? At tama naman po ang sigaw nila. No? Dahil lilinawin ko lang po, itong kulungan nito kung nasaan si Tatay Digong, yan po ay kulungan ng Holland. Kumbaga, binabayaran po ng ICC ang mga space na ginagamit nila sa Dutch government. At lahat ng gwardiya po dyan ay empleyado ng Dutch government. So kung siya ay nakakulong ngayon, at itong pagkakakulong ay paglabag sa kanyang karapatang pantao, ang lumalagabag po ay mga ahente ng gobyerno ng Netherlands. Kaya ang panawagan po ngayon sa Dutch government at sa European Union, dahil kabahagi naman po ang Netherlands ng European Union, ay palayain dahil ang kidnapping ay illegal, labag sa right to due process ng ating Pangulo. Now, tungkol naman po sa aking kalagayan, well, nagkaroon po ng anunsyo na padadaanin daw nila sa Interpol yung aking warrant of arrest. Well, unang-una, wala pa po ako nakikitang kahit anong warrant of arrest. Sa totoo lang, no? Nababasa ko lang yan sa periodiko. Pero ang proseso po kasi dyan, titignan ng judge kung meron probable cause, no? At ako naman po'y naniniwala dahil doon sa resolution mismo ng mga piskal, ang kanilang basehan lang. Kaya ako dinimanda na isang non-bailable human trafficking ay dahil daw ako ay nag-text at tumawag, nag-inquire kung anong status ng application ng Lucky South 99 para magkaroon ng lisensya at nagtanong ako kung meron pang makulang ng dokumento, no? Yan ba ho'y krimen? Hindi po. Kaya ako'y buong tiwala na ang West naman ay titingin doon sa probable cause, no? At obligasyon naman po nila yan na bago nila pirmahan ang warrant of arrest, dapat satisfied sila na merong probable cause talaga. Pero ganun pa man, maski meron pong warrant of arrest, ang Interpol po, unang-una, mahilig nilang talagang ituro ang kamay sa Interpol. Nalaman naman po natin na sa kaso ni Tatay Digong, hindi talaga dumaan yan sa Interpol, no? At talagang
Kinidnap lang ng mga otoridad sa Pilipinas si Tatay Digong at dinala sa Dahig. Pero gayon pa man, bakit po hindi ako natatakot? Kasi ang Interpol po, International Police Organization. Hihingi sila ng tulong na arestuhin. Now, saan pumapasok ang Interpol? Nagbibigay po yan ng notice sa mga bansa na kasapi ng Interpol, kasama po